ang dating dito po sa GMA, hindi na daw po padadala na sa Pinas si Tatay Duterte dahil wala daw po silang oras para daw po sa pag-i-snab nito sa kanilang imbitasyon. Ang lupit talaga, magbaliktad ng balita. Imbis na mapabagsak po nila ang pangalan ni Tatay Duterte at saka ni VP Sara Duterte, lalo pong naglabasan ang totoong suporta ng mga kababayan natin dito po sa mga Duterte at doon po sila natauhan. Kahit ano pong paggagawin nyo dyan, lalo nyo lang po pinapalakas si VP Sara Duterte. Kung meron man siyang nilabag na batas nung panahon po ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, bakit hindi nyo po siya kasuhan? Natatakot kasi kayo dahil mababalikan kayo. Mas matindi po yung balik kasi ng kaso. Lalo lang po nilang pinalakas si VP Sara Duterte. Naniniwala pa rin po ba kayo dito sa Quadcom hearing na to? Kasi kung naniniwala pa rin po kayo mga idol, mag-isip-isip na po kayong mabuti kung saan po nanggaling yung mga mamahaling gamit po nila. Like relo, kotse, mga bahay po sa loob lamang ng 2 taong panunungkulan po ni PBBM. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na nga po, hindi na daw po iimbitahan muli si Tatay Duterte dyan po sa hearing sa Quadcom. Sabi po kasi ng post po ng AMP, ang balita ngayon, FPRRD hindi na invited. Saturday, December 7, 2024, hindi na iimbitahan muli si dating Pangulong Duterte sa susunod na pagdinig ng House Quadcom ayon kay Kong Ace Barber. Totoo ba to mga idol? Sumuko na sila sa kanilang plano? Akala ko po ba grabe yung paghahanda ninyo sa pagtawag kay Tatay Duterte? Hindi po ako makapaniwala doon, susukuan nyo na po sa Tatay Duterte. Paano nyo masisira ang pangalan ni Tatay Duterte at ng anak nito na si VP Sara Duterte kung isang beses nyo lang siyang ipapapunta dyan? Nakakatawa no mga idol, no? Nagsayang lang po ng pera para po dito sa Quadcom hearing na to. Tapos yun lang po pala yung plano nila kay Tatay Duterte. Dahil sa tingin ko mga idol, sablay po yung plano nila na pagpapatawag po dito kay Tatay Duterte nung hearing po na yon. Dahil imbis po sila ang umangat doon sa hearing na yon mga idol, napagtawanan lang po sila. Dahil sa ginawa po ni Tatay Duterte. EJK Pamor. So ito mga Lodi post po sa kabilang banda. Pakita ko lang po sa inyo. Kung ito po kasi ang pagbabasihan natin kay AM Pilipino, iba po yung sinabi naman po dito sa GMA. Kasi ito po muna, basahin ko lang po sa inyo yung buo. No need na siguro because yung 12 to 13 hours na meeting natin sa kanya ay basically yun at yun ang gusto nating marinig. A little more than what he revealed or what he admitted in the Senate, Ani Barber. Magkakaroon ng susunod na pagdinig ang Quadcom Committee sa December 12. Pinaniniwala ang nakakabuti kay dating Pangulong Duterte ang kanyang pagdalo noong November 13 kung saan aliw ang mga manonood sa kanyang mga biro at one-liners. Sa pagdinig, hinamon ng 79 anyos na dating Pangulo na International Criminal Court na simulan ang investigasyon bago siya pumanaw. Magpunta na sila rito bukas. Umpisa na nila ang investigasyon and if I found guilty, I will go to prison. Sabi po ni Tatay Duterte. Sa kabila ng mahabang pagtatanong na umabot na 12 oras na natiling alerto ang dating Pangulong Duterte, napilitang ihinto ng mga congressman ang pagdinig bago maghating gabi. Source, Politico. Yan po mga Lodi ang nangyari po nung last time na dumalo po si Tatay Duterte sa Quadcom hearing. Tapos ito naman po yung post po ng GMA. Sabi po dito mga idol, Duterte on skipping Quadcom hearing, nothing to add, no money to go. Parang ang pinalalabas pa nila dito mga Lodi, si Tatay Duterte ang hindi sumipot. Lupit no? GMA, galing-galing talaga. Former President Rodrigo Duterte said
he has nothing left to explain about the drug war during his tenure and does not have enough money to go to Manila to face the Quad Committee of the House of Representatives or Quadcom inquiry. This developed as Surigao del Norte Representative Ace Barbers, lead the chairperson of the Quadcom, said the panels are not inclined to issue a subpoena to the former leaders for repeatedly snubbing the committee's invitation. Ang dating dito po sa GMA, hindi na daw po padadala na subpoena si Tatay Duterte dahil wala daw po silang oras para daw po sa pag-i-snub nito sa kanilang imbitasyon. Ang lupit talaga magbaliktad ng balita dahil alam ko mga Lodi, hindi naman po talaga aatras po sa kahit anong tanong ito po si Tatay Duterte. Pero pag lumalabas dito sa balita, parang si Tatay Duterte pa yung umaayaw, nagdadahilan ba't hindi siya makapunta. Tuloy nyo lang yan. Kasi mga Lodi, ganito lang yan kasimple. Kaya po sa tingin ko, hindi nila ito pinatawag si Tatay Duterte dahil hindi po sumasang-ayon sa kanila o pumapabor sa Quadcom hearing yung nangyari po nung time na nandun po si Tatay Duterte. Imbis na mapabagsak po nila ang pangalan ni Tatay Duterte at saka ni VP Sara Duterte, lalo pong naglabasan ang totoong suporta ng mga kababayan natin dito po sa mga Duterte at doon po sila natauhan. Kaya siguro, ito po sa tingin ko lang mga idol, hindi na po nila kailangan si Tatay Duterte, baka lalo pa po silang lumubog sa putik. Kahit ano pong paggagawin nyo dyan, lalo nyo lang po pinapalakas si VP Sara Duterte. Issue ng TJK, yung kay Tatay Duterte, nasabi naman niya kung meron siyang nalabag na batas, pwede nyo naman po siyang kasuhan. Tapos yung about po dyan sa ICC, papuntahin nyo na po agad yan para po maimbestigahan agad siya habang nandyan pa po siya at buhay pa. At bilisan nyo daw po, please. Diba? Walang katakot-takot na ginawa po ni Tatay Duterte yan dahil alam niya malinis ang kanyang konsensya at tama po at hindi po siya lumalabag sa batas. Yan po ang itatak nyo sa mga kokote nyo. Yung abang na abang dyan sa ICC. Kami po, abang na rin po kami dyan para po magkaalaman talaga kung natatakot po ba si Tatay Duterte na maimbestigahan ng International Court. Dahil para sa amin mga Lodi, lahat po ng sinabi ni Tatay Duterte ay totoo po yun. Kung meron man siyang nilabag na batas nung panahon po ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, bakit hindi nyo po siya kasuhan? Natatakot kasi kayo dahil mababalikan kayo. Mas matindi po yung balik kasi ng kaso. O ngayon mga idol, lalo lang po nilang pinalakas si VP Sara Duterte. Yan pong about sa confidential fund. Yang 125 million na sinasabi po lang confidential fund, ginawa po nila yan kay VP Sara Duterte para nga po meron silang mahanap na butas. Pero ang pinagtataka ko dito sa lalong-lalo na po sa mga tansong talangka mga idol, yung 125 confidential fund, hinahanap po nila kay VP Sara Duterte. Pero ito pong pinapakita ko sa inyo ngayon, hindi po nila mahanap kay PBBM na sigurado naman at alam nyo rin na meron talagang confidential fund na mas malaki po di hamak dito po kay VP Sara Duterte at nawawala po nating mga pondo sa ating gobyerno. Bakit hindi nyo po hinahanap sa kanya? Tama o mali? Napakabulag nyo na po kasi sa katotohanan. Tapos kapag pinakita namin sa inyo yung mga nawawalang pera na ginamit po ni PBBM, sasabihin nyo agad, ay, malapit na makulong si VP Sara Duterte ninyo. Hindi niya mapaliwanag yung confidential fund. Bakit kayo? Kaya nyo ba ipaliwanag yung mga perang nawawala sa atin? Sa PhilHealth? Sa GSIS, SSS? Maharlika Fund? Tapos yung ginto na pinagbebenta po ng administrasyong ito, saan po napunta yun? At di umano, meron daw po request na naman po si PBBM na dagdagan daw po ng 500 billion naman po ang uutangin para po sa climate change. Totoo po ba yun? Utang again.
Sino nga po ba ulit dito nagsasabi na binayaran daw po ni PBBM ang utang ng ating bansa? Tingnan nyo po kung gaano po kalala ang utang natin ngayon na wala naman po tayo nakikita ang mga proyektong pinagagagawa at puro lang po ayuda ang nakikita natin na ipanagmamalaki po ng mga tansong talangka. Sino pong nakikinabang doon? Lahat po ba tayo nakinabang doon? Hindi. Sino nakatanggap ng ayuda? Sabihin nyo po dito. Itaas nyo po yung inyong kamay o i-comment nyo po. Bravo kung nakatanggap po kayo. Pero mga Lodi, karamihan po dito sa amin, nagpalista lang daw po o nilista lang yung pangalan, may kasama ng pirma, hindi po nakatanggap. Kaya Migs Nograles, ayusin nyo yun pagbibigay nyo ng ayuda at saka Carlo Nograles. Dahil babalikan din kayo niyan. Tingnan natin kung tama pa talaga yung liquidation nyo about yan. Kasi ako mga Lodi, isa ako sa nakapirma, naka-fill up. 2 beses po mga Lodi may pumunta dito sa amin. Pero wala po kaming natanggap dito sa aming compound. Kaya ayusin nyo yan. So, ngayon mga Lodi, no, kahit kasi anong gawin nyo, pinagtulungan nyo man si VP Sara Duterte, pero hindi pa rin po siya natinag. At alam po natin mga Lodi, kung ano po talaga ang totoong pakay nitong Quadcom na to, kundi ang sundin lang po ang utos ni Romualdez. Siraan ng siraan ang Vice Presidente dahil threat po siya sa 2028 presidential election. Yan po talagang totoong nangyayari dyan. Sino po ang atat na atat mamuno ng ating bansa? Walang iba, syempre, yung mga amo po ng Makabayan Black. Kilalanin nyo po mga idol kung sino po ang pumalit kay Joma. Kaya ngayon mga Lodi, tatanungin ko po kayo, naniniwala pa rin po ba kayo dito sa Quadcom hearing na to? Kasi kung naniniwala pa rin po kayo mga idol, mag-isip-isip na po kayong mabuti kung saan po nanggaling yung mga mamahaling gamit po nila like relo, kotse, mga bahay po sa loob lamang ng 2 taong panunungkulan po ni PBBM. At pag-upo po ni Speaker Romualdez dyan po sa Kongreso. Hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Abang-abangan po natin ang mga susunod na kabanata dahil sigurado po kung hindi po titigil itong mga gustong manira po sa mga Duterte. Stay safe mga Lods and God bless you all. Protect VP Sara Duterte. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman